the town of Metz na napaka-historic na in fact this is being considered for the UNESCO Cultural Heritage consideration. Ngayon doon din yung mga atleta natin nagtitraining para sa paparating na Olympic Games. Okay, para kunin ang update. Makakasama natin ang last week nandito lamang ngayon, Wakosei. Nandiyan na sa very historic Metz, France, ang ating Afternoon Delight host at large and Olympics correspondent, Denise Tan. Bonjour, Tita Denise! Bonjour! Bonjour, Lord! Bonjour, Pauline. Kamusta ba? Gusto niya? May baon ako. Ang gaganda naman ng building sa likod mo. Oo, sa may Center Pompidou ba malapit yan? Correct. Nandito banda yung area ng hotel where the Philippine Olympic Committee as well as yung mga members ng Signal TV. Dito kami nagsistay banda sa area na to. And then 10 minutes away, doon naman nakapwesto yung ating mga atleta. Ano ang meron dyan sa Metz at bakit yan ang napili na maging training site para sa ating mga atleta, Denise? Lord, alam mo, itong Metz, kilala to not only because of the architectural designs of some of the buildings here, pati mga katedral, pero it is also nicknamed as La Ville Verte, which literally means the green city. Ang daming open grounds, ang daming gardens dito. So it is perfect for athletes to get a sense of parang relaxation as well while they're training. Pero maganda rin dito is the facilities, kumpletong-kumpleto. What you're seeing on your screens right now is the boxing arena in Lezaren, kung saan gagawin yung training camp ng not just the boxing but weightlifting and gymnastics. So nakita nyo na, first day pa lang, bumisita yung ating mga atleta, nag-shadow. Si Carlo paalam, atin na rin itong si Nesty Piteso, of course, having fun with some of the people na kasama natin dito. Ayan naman, nakita natin ang ating mga Filipino boxers sa labas nung kanilang hotel lang to. Kasi nga, madaming open grounds madaming garden. So, very refreshing, maliwalas yung nakikita nyo. Pero ang ginagawa kasi nila sa umaga, nagja-jogging muna sila at 5 a.m. Yun muna yung routine. Hindi binabago yung routine na meron sa Pilipinas. And then what you're seeing now also is yung gymnastics room also located in Lezaren. Ang pinakamaganda dito sa gymnastics room, Lourdes and Pauline, is nung una natin ipinakita to, talagang bare pa, wala pang laman. This space will be catered specifically to their needs and their liking. So kung ano yung kailangan, kung ano yung sa tingin ng ating mga atleta, yung what will be best for them to be able to train and perform to get medals in the Olympics, yan yung ibibigay sa kanila. Oo. Denise, syempre, ito 1 month na lang to go. Exactly a month before the Paris Olympics kicks off, before the games open. Kamusta naman yung mindset ng mga athletes natin? We see Nesty and sila Carlo very hard at work na nga. Pero kamusta naman yung headspace nila? Syempre, kasama, importante dyan talaga yung mental preparation nila, di ba? Are they ready? Pauline, yung kagandahan nga nitong Metz training camp is mukhang binigyan ng panahon ng ating mga athletes to be mentally, physically, emotionally ready, kumpleto in all aspects of the preparation for the Olympics. So nakita natin, they are training, pero dahil nga sa kagandahan ng location, they also get to walk around, breathe a little bit, tapos sama-sama sila in one hotel. So yung camaraderie nabubuo rin between all our athletes. Physically, I think there's no doubt, there's no question about that. Laging handa ang ating mga atleta. Nasa Pilipinas pa lang, lahat sila sinasabi, ang ganda na nung takbo, nung kanilang training, and they're all ready. And all the more now, dahil nararamdaman na nila, they're Ayan, paano yung rower naman natin, Tita Denise? Nagtitraining din ba siya dyan? Follow-up question, may ibang mga bansa ba? May ibang mga contingents ba from other countries na sharing the same training space? O tayo, exclusively Filipino lang yan? Lord, to answer about our rower, si Joanne Delgaco, yes, she is training. Siya yung medyo nahiwalay. She trains at Kidrigat. It is a lake, maybe 10 minutes from where they're staying, where the athletes' hotel are. Masaya siya. She is, that lake has an 8-kilometer course. So balikan, 16 kilometers yon. More than enough for what she needs to do
for her daily training. Tapos, yung tanong mo naman kung may ibang mga bansa na rin na nag-training dito, wala pa tayong nakikita personally, wala pa akong nakikitang umiikot. Although, parang may nadinig ako na meron daw nakitang volleyball player, isa nating kasamahan dito, but not confirmed. Parang inasumaan ata nila na mukhang mga Olympians din daw. Denise, okay, baka pwede mo naman kami bigyan ng maigsing tour dyan sa area para naman makagala rin kami kahit vicariously lamang. Sige, ito. Ayan. Kunin ko lang yung aking bag, ha? Ay, oo. Kailangan mag-ingat kasi sa France. Yan ang ninja mojo journalism kasi wala siyang assistant. It's all Denise Tan. Ayan. Lord, so dito sa area natin ngayon, kung nakikita nyo, wala pa masyadong tao, no? Nakaset up yung mga upuan, pero hindi ganun kaaga kumbaga yung what do you call this? Paglabas ng mga tao. Kung may makikita ka namang tao dito, usually it's for work. But kumpleto lahat dito. Meron kang bangko, pharmacy, there's also a boulangerie kung saan pwede kong sabayan na pagkakosant nyo. Wala kang kanin dyan. Sorry ka, Denise Tan. Meron naman. Kasi ditong area, maraming shopping areas dito sa likod-likod ng mga building. Tapos meron din mga Asian stores na o-offer ng mga Asian options. Meron nga kami napasukan isang beses, parang turo style. Uy, talagang, may Jollibee ba dyan sa Mets? Ayun nga ang hinahanap ko Huwag ka mag-alala. Pag uwi ni Denise next year, may nag-aabang sa kanyang. Pati, kamusta naman yung weather dyan? Denise, kasi actually binalita namin a few days ago, ang Team USA, balak magdala nga ng aircon dyan sa Paris Olympics kasi magiging mainit. Pero, sabi naman nila, advantage din yan sa ating mga Pinoy kasi sanay tayo sa mainit. So, naka-adjust na ba tayo sa weather? What will it feel like ba? I think they're adjusting pretty well kasi ngayon naka-jacket ako, nakikita nyo naman. Pag umaga, mga 15, 16 degrees, hindi gaanong kasama, pero kailangan pa rin ng jacket kung ikaw nasa labas. But when you hit mga 10 a.m. up until maybe 5 in the afternoon, mainit na rin. Kumbaga kung ikaw medyo napabilis lang ng hakbang, papawisan ka na rin. Nasa northeastern side sila ng Paris. Ilang kembot na lang yan, ilang tumbling, nasa Germany na yan. Si Denise. Kaya ang lakas ng German influence daw ng area na yan. In fact, kung titignan mo yung pagkakaayos-ayos niya, something Germanic about that whole, yung aesthetics niya. Pero nandiyan, ang daming mga maaring puntahan dyan. Pero nahiya ko sabihin kay Denise, size ng sapatos ko, 8.5. Pero kasi yung jacket niya siguro. Yung jacket niya, kasyang-kasya sa akin. Okay, ang POC chief si Bambol Tolentino, chef de mission na si John Vic Remulla, and ang trainers natin, ano ang assessment nila sa kahandaan ng ating mga pambato? Lord, we have yet to speak to all of our coaches regarding their assessment of the training camp. No? One thing is for sure though, nung binisita natin yung iba-ibang areas kung saan nga sila mag-e-ensayo, alam natin na kumpleto yung facility, alam natin that people are adjusting well, walang nagreklamo na masyado silang nilalamig o masyado silang naiinitan, magkakasama sila. Kumbaga yung na-cover nga ng POC, pati rin ng Signal TV. Yung training nga dito sa Mets, again, the mental, emotional, and physical preparation of our athletes. Yung assessment, siguro give it a few weeks in, tapos pag nakasama ulit niyo ako, balikan ko kayo regarding that. Then, I wanted to ask rin, no? Kailan susunod si EJ Obiena? Ayun, kitang-kita sa shirt niyo. Nasa akin yung shirt niya ka mo. And sila Carlos Yulo, will they be arriving soon na rin? They will be arriving soon. Ang schedule natin kay Kaloy Yulo as well as EJ Obiena is that they arrive on Saturday. That is June 29th. Marami pa rin tayong inaabangan na atleta. Unahin natin yung ating mga swimmers that will be arriving this Saturday. Pero may listahan tayo. Huling inaabangan natin so far would be, teka silipin ko lang yung aking schedule ha. I think nasa July 22 yung bagong pasok na natin na Olympian, newly qualified Kiyomi Watanabe. Okay, Tita Denise, ang Mets na yung train station dyan ay historic din yan.
Ay, sa mga pinakamagaganda. Okay, gaano kalayo, ilang oras ba ang biyahe papunta ng Paris? At kailan ang pull out ng ating mga atleta papunta doon sa competition venue? Sa Athletes Village, no? Metz to Paris is around 330 kilometers away. So kung ikaw ay magte-trend, that's around 1.5 hours. Kung gagawin mo naman siya by bus or by car, nasa 4 na oras yung biyahe, Lourdes and Pawi. Ang bilis ng tren, ha? Parang Baguio, Manila yan. Pag Bilis mga ng ganyan. tren. Okay. Yung So, pull out naman, yung pull out, kino-confirm natin, but that could be by the 3rd week of July. posibleng hindi ka kumakain dyan na walang wine eh, di ba? Paano kaya binabalansin ng atleta escargot, natin yun, di ba? Grabe naman French yung escargot talaga. Ha? Di ba sikat na ano yun? French Snail? food. Parang wala pa ako nadidinig na athlete natin na naghanap agad ng escargot. Kanin ang matalas na Oo. Kailangan nila yun. Kailangan din. Diyan ba sa area, ramdam na rin yung Olympic mood o parang medyo iba ang realidad nila dyan sa Mets? Medyo probinsya kasing side to, no? Bakasyonan. Even if you look it up online, people really come here para to be outdoorsy, tapos titignan nila yung mga castle. They feature the gardens as well. Pag makikita mo naman, yung mga ibang turista na nandito, they're really here for shopping dahil katulad na na-mention ko kanina, there are several stores here na palagi pang sale. Pero makikita mo rin, sa ibang mga establishments, meron mga Olympic merchandise na may mga pamagmag o kaya mga scarves, pero ilan-ilan pa lang. Ayan. Tito Denise, I have a question, no? Kasi nung Tokyo Olympics, kaya isa sa mga rason na nanalo si Heidi Lin, sabi niya, she had a full team, di ba? May psychologist siya, may nutritionist siya, trainer, kompleto lahat. And ito, na dinagdag pa natin yung training camp, care of POC, dyan sa Metz, France. Is this a huge boost for the athletes? Anong sabi nila na, tsaka kompleto din ba yung mga teams rin nila dyan, complete with psychologists and the like? Glam team? Ay, glam team din. Walang glam Wala team? atang glam team. Wala atang glam team. Baka si Denise may glam team. Kompleto. Wala nga eh. Tingnan mo naman, no? Halata naman. Pero, Pawi, kompleto tayo sa team natin dito. If we talk about support, again, there's no question about it. Nandito lahat ng coaches, lahat ng request ng mga atleta, katulad nung sa weightlifting na sinabi ko kanina, lahat, it was a bare space kung mag-request sila ng kahit anong gamit, ibibigay yan for the boxers, ganun rin. At pati na rin kay Joanny. Psychologically, tama, on the psychological side of things, meron din tayo mga coaches dito to really help out. And again, the coaches, we were talking to POC President Bambol Tolentino, at ang sabi niya, the coaches are trained as well to remind the players about the pressure of all of it, kung kailan magpapahinga, when to take a break, at yung kailan, kumbaga, let me rephrase that. It's early. Kumbaga, the coaches are trained that they can push the athletes, but at the same time, remind them that they also need to take a break. So there is a mental balance for the training here in Metz. Ewan ko kung ako parang ang hirap mag-train pag ganyan kaganda yung environment. Oo nga eh. Diba? Parang, lalo kung rower ka, tapos, look at the tree. Ay, alam mo kahapon nakausap natin si Joanny Delgaco kasi meron nga siyang 16-kilometer stretch na pinasok na course for the first time kahapon. At ang kwento niya, iba raw, parang it's so serene, it's so peaceful, na napaka-importante rin while training kasi kailangan na-enjoy mo eh. Kailangan na-enjoy mo yung ensayo. Ensayo should be treated as not just something that you have to do, you need to do, but also something that you want to do. So, ang ganda talaga ng area. Diba? Medyo konti lang naman diferensya sa Pasig River. medyo lang ba? Medyo. Okay. Oh, Imagine, kulay lang na. Kulay lang. Tita Denise, last na, what's your agenda for today? Maaga pa dyan, no? I think it's 8 a.m. Wow. 8 a.m., yes. Magbabantay lang tayo. Again, susubukan nating kumuha ng daily updates. May mga sisilipin tayong iba pang mga atleta. And then we're planning, of course, because we have we have some athletes that will be coming this weekend. So ilalatag lang natin yung ating mga deliverables pa. Okay. Oo. Busy. At saka, teka,
niinggit niyo ako eh. Yan ang habol ko after Okay. nyo. Magbe-breakfast Direct from muna. broadcast. Magbe-breakfast. Oo. I'm sure Magbe-breakfast na ako ang after. bango-bango dyan, Denise, amoy kape at nilulutong bread. Tama Ay, ako? grabe yung kape. Oo, yung kombinasyon na Intense. yan eh. Iba talaga yan. Dito magtsatsaga lang muna kami ni Pao sa 3-in-1. Oh, okay, last question. Yung area ba ng mga atleta dyan ay may security? Kumbaga pwede silang come and go anytime o may mga oras ba na gwardyado sa hindi pwede lumabas? Wala namang ganon, Lord, no? They know very well their training hours. They are well aware also kung ano yung kailangan ng katawan nila. So makikita mo minsan kung after ng training may direksyon tulog, meron namang iba na maglalakad ng konti at bibisita sa supermarket. And may naman nabalitaan na ako na nag-mall daw para maghanap siguro ng mga konting merienda. Ayan. Correct. Oo. At that point, marami pa tayong gustong itanong kay Tita Denise, pero at this point, maaga, kailangan niya na mag-breakfast wine. Tama ba? Oo. Okay. That's all for now. Ingat ka dyan, Tita Denise.